dalawang debate. Yung debate pang ginawa ng RPDEB ni yung NGO ni dating Pangulong Ramos na ginawa po dyan sa RCBC Plaza sa Makati, at ngayon din pong hapon o hanggang paggabi ay meron din po dyan sa Plaza Mirandang debate at yung mga presidential bull din ho ang mga nandyan. At sa totoo lamang ay kanina nga binasa ko at ninimay ko yung mga kandidato, pero kanina ay nagsimula at ang unang nagsalita ron ay si Mar Roxas. At ito po nakakagulat na nalaman ko na ang bali na tumulong, meaning translation, financier, nagfinance nung debate na yan sa RCBC Plaza ay Weber Shandwick Worldwide. Another translation, CIA. Okay. Ang galing talaga nga naman, no? Talagang ang mga Amerikano ay talagang dead serious na magkaroon ng eleksyon dito. Dahil alam kasi ng mga Amerikano na ang mga Pilipino ay wagdo, walang magpapabagsak kay GMA dahil babaeng may balls, kaya eleksyon na lang. At pagka nagkamali pa dito ay niloko pa ni Miss Arroyo ang eleksyon na yan, ay saka natin siyan Ima Marcos. Parang gano'n ang tema nung mga dumating dito Okay. At kanina nga medyo ang galing ng dating ni Mar Roxas Talagang pang-presidential ang forma ni Mar Roxas. Parang kapani-paniwala. Kaya lang ay doon sa mga katabi ko sa upuan ay ang sinasabi kay Mar Roxas ay ito'y credit grabber, plagiarist, at mga gimmick ay mabababaw, mahalaga raw sa kanya, tayo, at hindi niya raw tayo pababayaan. Naku nga naman talaga, Mar, aliw na aliw ako sa iyo. Dahil sa totoo lamang yung sinasabi mong ikaw ang gumawa ng batas ng Cheap Medicine Bill, ay nakalimutan mo na ba na nung ikaw ay congressman, ang ikaw ay tuta ng mga drug companies at tinanggal mo ano tawag ito na yung automatic price regulations provision ng Cheap Medicine Bill, ay ikaw ang nagpatanggal niyan. Nakalimutan mo na ba yon? Kaya nga si GMA ay walang magawa, kaya hindi talaga natin pwede siyang masisi na pakialaman niya dahil may batas na ginawa. At ang nag-ano nito, ang advocate ay itong si Peke, si Mr. Palengke raw siya. Diyos ko po talaga itong mga taong ito, alam nyo, na nakakatawa pa dahil ang kanyang opisina ay nakalagay doon, ay dahil alam nyo po, yung Araneta Center, ay hindi ba kayo nagtataka na yan ay Araneta Center. Pero ang bahay ho ng mga Roxas ay dyan po. Dahil yung nanay niya, Araneta Pero nakalimutan mo na ba, Mar? Ipagtanong mo lang sa mga nakakaalam, yung mga may alam sa history ng Pilipinas, na yung Araneta Center ay katas ng US Reparation. Yan ang totoo dyan. At hindi lang yun. Biro mo yung, kanino ba yung reforma? Di ba kay Gerald de Villa yan? Yan nung tumakbo si Gerald de Villa ay reforma. Pero nakakagulat yung kanyang bagong organization ay Reformar. Sa battle cry at advocacy ng reform. Reformar. At nagulat ako nung makita ko yung kanyang convener sa kanyang grupo ay puro sokdem. Chito Gascon, Jerry Bulataw, Joel Recomora, Jojo Deles na nag-traidor kay Miss Arroyo, si Mario Tagiwalo na kung saan ko nakikitang mga kasama yung mga makakaliwa dati, hindi nila alam na ito isokdem. Si Mike Luz, si Melly Nicolas, patay tayo dito. Yari tayo dito. Ito pa. At si Loren Legarda naman,
ay sa pakinggan. Ikaw talagang kundi lang nagsinungaling to. Hindi natin malaman kung ito'y Katoliko o Muslim. Ha? At ika nga parang opportunism na ito'y nag-asawa, nag-convert sa pagka-Muslim para for convenience, para hindi sila makasuhan ng unang asawa, ng libiste. O, di ba opportunism yan? Ha? At pagkatapos, nung paubos na si libiste, iniwanan niya. Kumbaga sa lalaki, ito'y bolero eh. Eto ba? Ha? Ang ganda eh. At si Biani Fernando naman ay mukhang medyo nautal, pero sa totoo lang ay kailangan kay Bayani ay pag-aral ng speech ika nga para hindi naman sumasablay yung kanyang speaking engagement. Pero sa totoo lamang, he's a worker. Kaya yung kanyang political will ay tama, yung kanyang trust advocacy niya, political will. At sa totoo lang naman, wala naman po talaga mga perfectong tao eh. At dito naman kay Small Dick Gordon, ay naman natin susuportahan itong si Small Dick na pakray-kray. Tapos ngayon gusto pa niya nabigyan ng amnesty itong mga tulisan. Hindi naman mga politiko itong mga Abu Shabu. Naku. At yung dalawa naman ay mga sinasabi ng ni Gilbert at ni Cheese ay ika nga dekahon. At sa totoo lamang ay sa atin ay wala naman ho talagang perfect candidate. But if we will see one who has the right attitude to unite all of us, at gaganda ang Pilipinas, ay talagang 101% ang mga taga-whistleblower ay susuporta sa sino mang kandidato na nakikita nilang gagawa ng tama at hindi puro buladas at puro dekahon na sinasabi. Parang pare-pareho naman ng mga plataforma eh. Pero, nga, ay nakikita natin ang tao sa gawa at hindi sa salita. At yung ating mga librong Marcos, Legacy Revisited, Conspiracies and Controversies, at yung libro po ng ating kaibigan si Mark Texon na Pastors Economic Sting, ay mabibili nyo pa rin sa lahat po ng bookstores nationwide. At kung wala na po sa mga bookstores na yan, make sure puntahan nyo po yung kanilang mga customer service. Kung di naman po, tawagan nyo yung aking opisina sa 817-0706 at yun natin hong cellphone 0922-897-3007. At wala na po tayong panahon at salamat po sa inyong pakikinig.